Bulaklak ng papaya? Aakalain mo ba na napakarami palang benepisyong dala-dala? Hindi lamang bilang gamot, kundi ay pwede mo rin palang makain. Hello, what's up? Your best here. Siguro naman ay pamilyar ka na sa puno o prutas na papaya. Subalit kadalasan ang bunga lamang nito, ang hinog man o hilaw, ang binibigyan ng importansya. Kaya naman sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo ng bulaklak ng papaya na maaaring hindi mo nga rin aakalain. Lahat tayo ay pamilyar sa papaya, sa bunga nito, sa lasa at sa sustansyang dala-dala. Subalit batid ko na iilan lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga bulaklak nito ay mapapakinabangan mo. Bulaklak na madalas mo ngang makita sa puno ng papaya. Subalit naranasan mo na bang makatagpo o makakita ng lalaking puno ng papaya? Ito ay kaagad-agad mong mapapansin o makikita sapagkat ito ay wala naman talagang bunga, bagkus ay mayroon itong napakaraming mahabang bulaklak. Hindi gaya ng babaeng papaya. Ang bulaklak ng papaya ay napakaraming nutritional value. Ang bulaklak na ito, gaya ng dahon at bunga, ay parehong nagtataglay ng mga nakamamangha at pambihirang mga benepisyo. Matapos kumain o uminom ng bulaklak nito, ay mapapansin ang pagbaba ng level ng insulin sa mga tao na mayroong diabetes. Napapababa nito at napapaayos ang daloy ng dugo upang maiwasan rin ang iba pang mga sakit sa puso. Kung kaya naman mainam na isama ang bulaklak ng papaya sa inyong diet upang maiwasan ang ilang mga iniindang karamdaman. Ang lalaking papaya ay nagtataglay ng mas mataas na nutritional value, bagaman ito ay mas mapait. Kung nais mo na lutuin ito ay mayroon akong ibabahagi na ilang pamamaraan upang ang pait nito ay mabawasan. Subalit bago iyon, ay ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala ng bulaklak na ito? Una, ito ay mainam o mabisang nagpapababa ng level ng sugar sa ating mga dugo na mainam nga lalo na sa mga diabetic. Pangalawa, ang bulaklak ng papaya ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate na isa ring antioxidant. Pangatlo, ang katas ng bulaklak ng papaya na hinaluan ng honey ay mabisang gamot sa mga inuubo at mayroong iniindang mga problema sa paghinga. Pang-apat, ang pinakuluang mga bulaklak o ibinabad sa kumukulong tubig ay mabisang panunaw ng taba, magaling na panlunas sa mayroong mga rayuma at mainam sa atay at baga. Kumuha ka lamang ng isang kuyom ng bulaklak ng papaya at ilagay ito sa 4 na baso ng mainit o kumukulong tubig. Panglima, ito rin ay magaling at magpapalinaw sa inyong mga mata. Ngunit papaano naman gawing ulam o gulay ang bulaklak ng papaya? Upang mapawi naman ang matindi nitong pait, ay maaari mo itong ibabad sa tubig na mayroong asin, o di kaya naman ay sa tamarind water. Maaari mo rin itong isama sa talbos ng kamuting kahoy upang iyong iluto. Maaari mo itong gataan na para ka na ring nagluluto ng laing na gabi. Nakatikim ka na ba ng bulaklak na ito ng papaya? Bakit hindi mo subukan? Pang-ulam na ay masustansya pa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka rin ba sa gulay na patola?
O di kaya naman ay madalas mo nga itong marinig bilang joke kung sakaling sa biro ay madali kang maniwala. Isa ka ngang patola. Subalit batid mo ba na napakahusay rin pala ng gulay na ito at maraming daladalang sustansya? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang iba't ibang gamit at benepisyo sa ating kalusugan ng gulay na patola. At baka magulat ka nga na pati ang bulaklak pala nito ay magugulay pala. Ang lufa o lufa, na kilala rin sa Katagalugan bilang patola, ay tumutukoy nga sa bunga ng gumagapang na halamang Lupha aegyptiaca at Lupha acutangula, na kilalang kinakain bilang gulay dito sa atin na kadalasang isinasangkap sa pagluluto ng miswa. Popular itong gulay sa mga bansang India, China, Vietnam at maging dito sa atin sa Pilipinas. Kung sakaling matured na nga ang bunga nito, ito ay magtataglay ng maraming mga fiber na kadalasang kinukuha at ginagawang lufa o scrubbing sponge para sa kusina at maging sa paliligo. Ang salitang lufa ay buhat nga sa Egyptian Arabic name ng isang botanist noong 17th century at tinatawag namang Chinese okra sa North America. Subalit maliban sa sangkap nga ito sa gulay na miswa, ay marami pa pala itong magagawa at daladalang sustansya. Maliban sa ginagawang scrub, ang animo sponge nitong bunga, kung mahinog na, ay maaari mo rin itong pakuluan. At ang pinaglagaan nito ay isang mahusay na medisina. Ito ay mahusay na panglaban upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng lagnat at mga problema sa ilong gaya ng sinus. Napakainam rin ito para sa mayroong arthritis, muscle pain, at chest pain. Ito ay makatutulong rin upang maibalik ang irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan. At upang makadagdag naman ng gatas para naman sa mga nagpapasusong ina. Ang lufa nito bilang pangkuskos sa balat ay mahusay na nakaaalis ng mga dead skin at nagpapaganda ng balat. Minsan ay sinusunog rin ito at ang abo naman ay inilalagay sa gilid ng mata o sa balat upang makabawas ng mga eye bags at ilang marka sa ating mukha. Madalas din itong mapapansing sangkap sa mga cosmetics o pampaganda sapagkat ito ay mahusay ding mag-detoxify ng ating mga skin o balat. At sa bansang Paraguay nga, ito naman ay inihahalo nila sa ilang gulay at mga recycled na plastic upang magamit sa paggawa naman ng mga mamahaling muebles. Samantalang sa ilang parte ng India, lalo na nga sa rehiyon ng mga Bhojpuri, maging ang bulaklak nito ay ginugulay nila. At kadalasan nga ring pinapatubo sa gilid ng mga malalaking gusali upang magsilbing lilim, lalo na nga sa panahon ng tag-init. Hindi ba't marami pa palang gamit ang gulay na patola? Dahil dito nga sa atin ay kilala lamang itong sangkap sa pagluluto ng miswa. At sa ibang lugar pala, ito ay mabisang medisina. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim na patola sa inyong hardin o sa bakuran? At sa inyong probinsya, ano ang tawag mo dito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong